Hello everyone, my name is Sir Ed and welcome to my channel. This is Sir Ed TV, where education, music, lifestyle, and more are in the house. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang pag-aaral ng Basic English Lesson. Ngayon po, Lesson 2. Ano po yung ating Lesson 2? Ito po yung past and present form of a regular verb. Bakit po regular? Kasi meron pong irregular verb. Paano po ba natin gagawin na ang regular verb ay magiging past form? Ang simple lang po. Tingnan nyo po. Simply add D or ED to show past form of a regular verb. Ano po yung halimbawa? Tingnan nyo po yung ating halimbawa. Walk. Naging ano po siya? Walked. Dinagdagan po ng letter E at letter D. Past tense na po yung walk. Next, study. Anong ginawa po? Naging studied. Yung Y, pinalitan po ng I at dinagdagan ng letter E at letter D. Ano pa yung halimbawa? Plant. Naging ano na po siya? Planted. So, dinagdagan po ng ED. O, ganun lang po kasimple. Kapag gagawin nating past form ang regular verb, ano pong gagawin? Magdadagdag lang po tayo ng letter D o di kaya po letter E at saka po letter D. Kung nagtatapos naman po sa Y, gagawin po nating I yung Y at dadagdagan natin ng E at saka po D. Ngayon ang tanong, importante po bang malaman natin ang past form of a regular verb? Uy, importante po mga mami. Bakit po importante? Basahin po natin yung pangungusap. Tingnan po natin ha. I visit my grandma yesterday. Sa palagay nyo, tama yung pangungusap? Naku? Ano sa palagay nyo po? Basahin po natin muli. I visit my grandma yesterday. Tingnan niyo po yung context ng ating sentence. Kailan po bumisita kay grandma? Kailan? Yesterday. Ibig sabihin, tapos na po yung action kasi yesterday pa. So, tama po ba yung visit? Alam nyo, mali po yan. Ang tama po doon ay, eto. I visited my grandma yesterday. O, napansin nyo po ang pagkakaiba ng dalawang sentence. Yung isa, I visit my grandma yesterday. Mali po yan. Alin po yung tama? I visited my grandma yesterday. Ayan. O, naiintindihan nyo po ang kahalagahan na malaman natin yung past form of a regular verb. Bago po tayo magpatuloy, isingit ko lang po ito ha. Itong vowels and consonant letters. Bakit po isisingit ko itong vowels and consonant letters? Importanteng malaman po ninyo ito mga mami. Kasi pa nag-aral po tayo ng singular at plural form of nouns, naku, kailangan alam po ninyo ang consonant at saka po ang mga vowels. Ano po? Ngayon nga po, kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng consonant letters at saka po ng vowels. Tingnan niyo po sa aking kanan o nasa right side ko po. Nandito po lahat ang consonant letters. Isa-isahin po natin. Ito po yung B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ilan po sila? 21 letters. Ito po yung ating mga consonants. So, pag tinanong kayo ng mga anak nyo, ano mami yung mga consonant letters? O, alam nyo na pong sagutin sila. Alin naman po yung mga vowels?
Alam mo, meron po tayong 5 vowels na letters. Ito po yung A, yung E, I, O, U. O, alam niyo na po mga mami? Okay, ang vowels ay binubuo ng 5 letters. So, yung natitira, lahat na po yun ay ano? Consonants. Importante, tandaan niyo po mga mami, ilan ang vowels? 5, yung pong A, E, I, O, U. At lahat ng natitirang letters, yun na po ang consonants. Bakit itinuro po ni Sir Ed ang vowels and consonants? Malalaman po ninyo. Tingnan niyo po sa right side ko yung ating mga regular verb. Basahin natin. Cry, dry, fry, and try. Lahat po ito ay nagtatapos saan? Letter Y. Tingnan niyo po yung katabi ng letter Y. Bago po mag-Y, ano pong letter? Letter R. Ano po yung letter R? Consonants or vowels? Of course, yung R ay consonant. Okay, tandaan po ha. O, nandito naman po sa kaliwa ko. Basahin po natin ha. Play, pray, stay, spray. Ano po yung katabi ng letter Y? Lahat po yun ay ano? Vowels. So, tingnan nyo po yung pagkakaiba ng dalawa ha. Yung isa, ang katabi po ng Y ay consonants. Yung isa naman, ang katabi po ay vowels. Ngayon, ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Kasi lahat sila nagtatapos sa letter Y. Kapag ginawa po natin itong past form, ano na po ang mangyayari? Basahin po natin yung ating regular verb, play, pray, stay, and spray. Tulad ng sinabi ko kanina, ano po yung katabi ng letter Y? Mga vowels. Ano po? Okay, ito po yung rule. Kapag ka po ang katabi ng letter Y ay vowels at gagawin nyo po itong past form, ano pong gagawin nyo? Simply add ED. Tanda? Okay, kapag ang katabi po ng Y ay vowels, para po maging past form, dadagdagan nyo lang po ito ng ED. Okay, magiging ano po ito? Basahin natin. Play, magiging played. Sunod, pray, magiging prayed. Stay, magiging stayed. At yung spray, magiging ano na po? Sprayed. Ayan. Tingnan naman natin po yung sunod. Basahin natin. Cry, dry, fry, and try. Ano po yung katabi ng letter Y? Letter R. Ano po ba yung letter R? Consonants or vowels? Of course, yung R ay consonant. Ano po ang rule? Kapag ang katabi po ng Y ay consonant, papalitan po natin yung letter Y ng letter I. Pakinggan niyo po. I, Y. Ano po? So, yung Y, magiging ano na po siya? Letter I. At eto na po yung mangyayari. Basahin natin. Cry, magiging ano na po siya? Cried. Yung dry, pinalitan po yung Y ng I, naging dried. Yun pong fry, pinalitan na po yung Y ng I, naging fried. At yung try, naging tried. Okay. O, natandaan niyo po ba mga mami? Ulit, balikan natin yung rule. Kapag ang katabi po ng Y ay vowels, kung gagawin natin siyang past form, anong gagawin? Dadagdagan lang po ng ED. Ano po? Kung ang katabi naman po ng Y ay consonants, anong gagawin po sa Y? Papalitan po ng letter I at saka po dadagdagan ng ED. Malinaw? Sana malinaw po ito sa inyo. Punta po tayo dun sa sunod na lesson. Ito po ang ating halimbawa ng mga regular verb. Ito po ay nasa present form, gagawin po nating past form. Pansinin niyo po yung pagkakaiba. Ano po ha? Basahin po natin ha. Invite. Naging ano po siya? Pag gagawing past form, invited. Sunod, recite.
magiging ano na po? Recited. Sunod, create, magiging ano po? Created. Excite, magiging ano na po siya? Excited. Waste, magiging ano na po? Wasted. May napansin po ba kayo sa ating mga regular verb? Of course, lahat po sila nagtatapos sa letter T at saka sa letter E. O ang dali lang pala, kapag ang verb nagtatapos sa letter T at letter E, ano na lang po ang idadagdag? Letter D. Invite, invited. Waste, wasted. Okay, tingnan naman natin yung sunod. Basahin natin, print. Magiging ano na po? Printed. Shout, shouted. Visit, visited. Greet, greeted. Start, started. Pansinin nyo, saan naman po siya nagtatapos? Sa letter T. So, kung ang verb pala ay nagtatapos sa letter T, gagawin po natin siyang past form. Ano pong idadagdag? E at saka D. Ano po? Malinaw po ba ito sa inyo? Sana malinaw po. Sundan natin yung susunod. Ipagpatuloy po natin. Basahin po natin yung mga halimbawa. Guide. Gusto kong pansinin niyo yung mga halimbawa natin ha, kung saang letter po siya nagtatapos. Guide, magiging guided. Trade, traded. Grade, graded. Divide, divided. Provide, provided. Saan po nagtatapos? Letter D at letter E. Ano na lang po ang idadagdag natin? Letter D. Okay, so yung sunod na halimbawa po. Need, naging ano po siya? Needed. Avoid, avoided. Load, loaded. Scold, scolded. Wound, wounded. Saan po nagtatapos yung ating mga regular verb? Sa letter D. O ano na lang po ang idinagdag? E at saka po D. Naging needed, avoided, loaded, scolded, and wounded. Okay. Pagpatuloy pa po natin ang pag-aaral. Ito naman po, mga regular verb na nagtatapos sa letter E. Pero ang katabi niya hindi po letter T at saka po letter D. Paano po kaya natin bibigkasin ang mga past form regular verb na nagtatapos naman sa letter E? Alam niyo po ba, nagkakaiba ito sa paraan ng pagbigkas. Pansinin ninyong mabuti mga mami. Ito po ha, basahin po natin. Use, past form na po, anong idadagdag? Letter D. Paano na po ito bigkasin? Ito na po siya. Use, magiging used. Bongga. Sunod. Hope. Magiging ano na po, pag binigkas na, dinagdagan ng D. Hoped. Napansin nyo? Sunod. Dance. Magiging ano na po siya? Danced. Sunod. Please. Magiging ano na po? Pleased. Napansin nyo yung tunog? Nag-iiba? Nagiging letter T, yung ating letter D na idinagdag. Sunod. Praise. Magiging ano po? Praised. Amaze. Magiging ano na po siya? Amazed. Propose. Magiging ano na po siya? Proposed. Confuse. Magiging confused. Produce. Magiging produced. Notice. Magiging ano na po? Noticed. Ayan. Okay, kung kanina po, ang bigkas natin is planted, avoided, ganon. Ngayon, iba na po. Ang sound na po ng letter D ay naging ano na po? Letter T. Okay. Sir, ganon, ang hirap pala. Ngayon, alam nyo na. Yun po ang tamang
pagbigkas, alam niyo po, sa una lang po yan mahirap eh. Pero kapag nasanay na po kayo, naku, pag binasa nyo na yan, magugulat yung mga kapitbahay nyo. Aba, kumare, ano nangyari sa'yo? Pero yun po talaga yung tama. Okay, pag nagsabi kayo, okay, these things are already used. Oh, bongga, di ba? Pag narinig yun ng kapitbahay nyo. Ito pa, hoped, danced, talked. Oh, yun po ang tamang pagbigkas ng past form of regular verb. Okay, pagpatuloy pa po natin. Alam nyo, masaya po ito ha. Huwag po kayong aalis. Tuloy pa po natin ang pag-aaral. Marami pa po ito. Ayan, ituloy po natin yung pag-aaral. Pansinin nyo ha, help. Dadagdagan po natin ito ng ed para maging past form. Ang tanong, paano siya bigkasin? Ganito po yan. Pakinggan nyo, sundan nyo po ako. Follow or repeat after me. Okay, help. Magiging ano na po to? Helped. O, bongga. So, sunod, group. Magiging ano na po siya? Grouped. Sunod, wash. Magiging washed. Kiss. Magiging ano na po? Kissed. Cook. Magiging ano na po siya? Cooked. Sunod, talk. Magiging talked. Ask. Magiging asked. Fix. Magiging fixed. Mix. Magiging mixed. Napansin nyo? Nag-iba na naman ang sound ng letter D. Naging ano po? Letter T. Ano po ang gagawin? Practice lang po kayo ng practice. Alam niyo, ulit-ulitin niyo lang po ito. Masasanay din po kayo na yung palang regular verb, na yung nagtatapos sa letter D, pwedeng maging sound niya ay T. O, di po ba yung ating halimbawa? Helped. Di ba? Grouped. Washed. Danced. O, di ba? O, pagka narinig yun ng inyong kapitbahay, ano nangyari sa kapitbahay ko? Bakit ganun? Pero actually, yun po talaga ang tamang pagbigkas ng past form of regular verb. Okay, huwag po muna kayong aalis. Kasi, meron pa. Meron pa ba? Marami pa po. Okay, pagpatuloy po natin. Eto, ituloy po natin. Ito naman, iba naman po yung sound. Yung D naman, hindi na po magiging T. Pakinggan nyo po. Show. Ano na po ang sound dito kapag dinagdagan na ng D or ED? Pag ginawa na nating past form, sundan nyo po ako. Repeat after me. Show. Showed. Letter D na po yung sound, di ba? Smile. Magiging ano na po? Smiled. Anong sound na ng D? Letter D na talaga. Reply. Ayan, pansinin nyo. Saan na po nagtatapos yung ating action word? Letter Y. Ano po yung katabi ng Y? Letter L. Ano po yung L? Consonant or vowels? Consonant. Ano po yung rule? Kapag ang katabi po ng Y ay consonant, papalitan po ng Y ng I. Saka po dadagdagan ng ED. So yung ating reply, magiging ano na po? Replied. Sunod, obey. Nagtatapos na naman po sa Y. Ano po yung katabi ng Y? Letter E. Ano po yung E? Consonant or vowels? Vowels. Ano po yung rule? Huwag mo pong papalitan yung Y ng I. Ano pong gagawin? Dadagdagan mo lang siya ng ED. So yung obey, magiging obeyed. Sunod, study. Ano po ang katabi ng Y? Letter D. Ano po yung D? Consonant, vowels? Consonant. Anong gagawin? Yung Y, papalitan ng I at magiging ganito na po yung basa. Study, studied. Sunod, copy. Ano po ang katabi ng Y? Letter P. Ano po yung P? Consonant. Ano po yung rule? Pag ang katabi ng Y ay consonant, papalitan po ng I at saka po dadagdagan ng ED. So yung copy, magiging ano na po? Copied. Ipagpatuloy natin. Spill. Magiging ano na po? Spilled.
Offer, magiging offered. Enjoy. Ayan. Ano po yung sa nagtatapos yung ating enjoy? Anong letter? Letter Y. Ano po yung katabi ng Y? Letter O. Ano yung O? Consonant or vowels? Vowels. Ano po yung rule? Just add ed. So yung enjoy magiging enjoyed. Okay. Meron naman po kasing mga regular verb na nadodoble po yung last letter. Ano po yung halimbawa? Tingnan niyo po itong ating halimbawa, jug. Pag ginawa po natin itong past form, magiging jug. Napansin niyo po yung letter G, naging doble na siya. Ano po? Jug, jugged. Hop, hopped. Ship, shipped. Skip, skipped. Spot, spotted. Stop, stopped. Knit, knitted. Bun, banned. Pin, pinned. And drop, dropped. Ayan, tandaan nyo to mga mami ha. Kasi baka ma-encounter po, baka itanong ito ng inyong mga anak. Kapag ka po, dito nagtatapos yung kapag ka po nakita nyo itong mga word na to, kapag gagawin nyo po itong past form, anong gagawin nyo po doon sa last letter? Dodoblehin nyo lang po ha, magiging dalawa. Ano po? Kasi ito po common mistakes po ito kapag ka nagsusulat tayo ng mga sentences. So ngayon, alam nyo na mga mami, na ito palang mga word na to, kapag ka naging past form, madodoble na po yung last letter. Okay, may natututunan po ba kayo mga mami? I hope so. Marami kayong natututunan. Huwag kayong aalis. Bakit? Kasi meron pa tayong exam, may quiz. Okay, 1 to 10 po itong ating exam. At pag naka-perfect po kayo, may regalo po kayo sa akin. Ano po yung regalo ni Sir Ed? Naku, abangan nyo. Maaring house and lot. Okay, para po doon sa ating short quiz. O yung makaka-perfect, nako, may regalo po ako sa inyo. Abangan nyo kung ano yung regalo ko. Okay, ano pong dito? Instruction. Sabi dito, underline the correct past form of regular verb. Alin po dito yung regular verb na nasa past form? Anong gagawin? Underline. O, paano natin underline? O, kuha kayo ng papel, notebook, kopyahin nyo po. Then, sagutan nyo. Pwede rin namang sa isip nyo na lang ang sagot. Okay. Number 1, King Solomon ruled his kingdom wisely. Alin po kaya dito yung verb in the past form? Naku, ang dali lang po. Yung ruled. Number 2, the area was occupied by the invaders. Alin po dyan yung past form ng regular verb? Ang dali lang po. Occupied. Sunod, he saved money from his allowance. Alin po dito yung action word na nasa past form? Ang dali lang, yung save. Next, I watch my favorite movie. Alin po dito yung action word in the past form? Watch. Next, number 5. The store was closed due to pandemic. Alin po dito yung action word? Yun pong closed. Next, my sister borrowed my car. Alin po ang action word or verb na nasa past form? Yun pong borrowed. Next, number 7. Classes were suspended by the principal. Alin po ang action word na nasa past form? Madali lang, yung suspended. Next, the mail was delivered by the mailman. Alin po ang action word? Madali. Yun pong delivered.
Next, number 9, she prepared delicious meal for us. Alin po dito yung action word na nasa past form? Madali lang po. Yung delivered. And number 10, the baker baked tasty bread. Alin po dito ang action word na nasa past form? Madali lang po, yung salitang bake. Okay, panahon na. Bilangin po natin ang scores. Kapag ka po kayo ay naka-10, ito po ang regalo ni Sir Ed sa inyo. 5 palakpak. O, diba? 5 stars. O, kapag ka po kayo naka-9, ito po yung para sa inyo. Ayan. Kapag ka kayo po ay naka-8, ito po. Pag naka-7, ito na ang para sa inyo. Kung 6, sorry. Wala na pong palakpak. Ano na lang po ang gagawin nyo? Mag-comment po kayo sa baba. Mag-request po kayo ng another set of quiz para po sa topic na ito. Kasi hindi na po, para sa akin po, yung 6 out of 10, pasang-awa na po yun eh. Dapat po at least 7 man lang. Naka-7 po kayo. Ano po? Okay. And that's all for today. And sana po may natutunan kayo. Sundan po ninyo yung aming sunod na lesson. Doon naman po, papag-aralan natin po yung irregular verb in the past form. Okay, kung ikaw po ay mami na nanonood ngayon, alam po ang hinihiling ko, paki-share po ng video ito. Kasi kailangan po ito ng mga mami ngayon. Okay, maraming salamat sa panonood. Muli, ito po si Sir Ed.